DOH sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamilihan, aalamin. Summer season, opisyal nang pumasok. DOH pinayuhan ng publiko na huwag masyadong magbilad sa araw para makaiwas sa heat stroke. Ang makapigil hiningang stunts ng mga eroplano sa China. At Natalie Portman, itinigil muna ang pagiging leader ngayong buntis siya. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Matapos iakyat ng Japan sa pinakamataas na antas ang crisis level ng Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Sa pilitan na pong ililikas sa mga Pilipinong nasa loob ng 50-kilometer radius mula sa napinsalang nuclear plant. Tiniyak naman ng DFA na sasagutin nila ang lahat ng gastos sa paglilikas sa ating mga kababayan. Narito ang report ni Mariz Umali. Masyado na raw maraming radioactive substance na inilalabas ang wasak-wasak ng Daiichi Nuclear Power Plant sa Fukushima, Japan. Ayon mismo sa Japan Nuclear and Industrial Safety Agency o NISA. Kaya naman ang nuclear crisis level sa Japan, itinaas na sa level 7 ang pinakamataas na antas ng nuclear emergency. Bago sa Japan, isang beses pa lang itong naideklara sa Chernobyl nuclear disaster noong 1986, kung saan 50 ang direktang namatay sa nuclear meltdown at 4,000 iba pa kalaunan. Kaya naman iniutos na ng ating embahada sa Japan na lawakan ang lugar sa Japan na dapat nang lisanin ng mga Pilipino. Mula sa dating 30-kilometer radius, lahat na ng kababayan nating nasa 50-kilometer radius ng planta ang sapilitang ililikas. Voluntary repatriation naman ang ipatutupad sa mga nakatira sa 50-kilometer radius hanggang 100-kilometer radius. We would probably relocate them as quickly as we can for those who are in the areas where the risk is highest. The labeling of the repatriation is to get people aware of the fact that we've reached a critical level in terms of risk to their lives. Tiniyak naman ng DFA na sasagutin nila ang gastos sa paglilikas ng tinatayang 2,000 Pilipino mula Japan na nasa loob ng 100-kilometer radius. Sa April 17, nakatakda ang unang repatriation na magmumula sa Niigata Airport. Ang mga ayaw umuwi ng Pilipinas, maaari naman daw sa ibang lugar lang sa Japan magpahatid. Hinahanapan na natin sila ng evacuation centers unang-una or relocation sites. At kung gusto nila lumipat at walang tubig, walang pagkain, tutulong tayo. Ang mga uuwing Pilipino kakailanganin naman sumailalim sa screening sa Philippine Nuclear Research Institute para masigurong ligtas sila sa radiation. Para sa unang balita, Mariz Umali reporting. Sa naman ng pulisya sa Metro Manila, naka-full alert na simula ngayong araw bilang paghahanda po yan sa papalapit na Semana Santa. Kahapon pa lang, todo inspeksyon na ang mga pulis sa mga pangunahing lugar sa Metro Manila. Mahigit 5,000 pulis ang ipapakalat sa buong Kamaynilaan. Kabilang dito ang mga rorondang sakay ng mga motorsiklo, mga anupermadong bus marshal at mga tourist police na magbabantay naman sa mga mall. Katuwang din nila sa pagbabantay ang mga sundalo na mula naman sa AFP NCR Command. Kaugnay na balitang yan, makasama natin live sa studio si Police Chief Superintendent Roberto Rongavilla, Director po ng Manila Police District. Chief Superintendent Rongavilla, good morning. Good morning po, Igan. Okay, nasa Maynila po yung mga karamihan sa pier, no? At saka ilang bus terminal. Kamusta na ho yung paghahanda po natin ngayong malapit na po ang Semana Santa? Actually, naka-alert na po ang ating mga kasama na pulis at tama po ang ating pong concentration sa Maynila ay ang mga counting bus terminal saka mga seaports sa mga piers dahil inaasahan po natin na talagang dadagsa po ang ating mga kababayan na pag-uwi sa mga probinsya, lalong-lalo na sa Visayas at Mindanao. Apo. At hindi po natin papayagan na hindi sila maging ligtas sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga probinsya. Sa paghahanda po nyo, anong prioridad po ninyo, Superintendent? Actually, unang-una siyempre yung kanilang kaligtasan at yung mga anti-criminality operations natin ay in place na. Sa katotohanan niya, nagkaroon na nga kami ng dry run na
yesterday at talagang siniguro po ng ating NCRPO Chief na si Police Director Nick Bartolome Apo. na talagang maganda po ang pag-execute po natin sa Oplan Semana Santa dito po sa taon na to. Okay, tips po dun sa mga ikaang magbabakasyon, iiwan yung kanilang bahay, Superintendente. Ayun nga ang magiging mangyayari dahil nga ang ating mga kababayan pupunta sa kanilang mga probinsya. Opo. Hindi po rin natin pababayaan yung mga residential areas natin dyan sa Maynila. In fact, yung ating police visibility in coordination with the barangay officials, lalong-lalo sa mga barangay tanods, talagang continuous po ang ating patrolling dyan at pagronda para magbigay ng signal sa mga would-be criminals na hindi natin sila pagbibigyan ng pagkakataon. Kasi ang hirap balansin, sabi ng Bureau of Fire Protection, pag umalis, patayin lahat yung main switch. Sabi naman ng police, mag-iwan ng bukas na ilaw para kunyari may tao sa loob. So paano natin babalansin yun, Superintendent? Actually, ang... yung kapitbahay na lang siguro, maging mabait kayo para bantayan din yung bahay, no? Yeah, tama yun. Dahil kasi malaking bagay sa atin yung neighborhood watch at yun naman sa part ng kapulisan, talagang masisiguro natin na papalabasin na as if may mga tao doon sa pamamagitan ng mga ating mga force multipliers sa mga barangay tanods, sa ating mga volunteers. At siyempre, sa pangunguna ng ating kapulisan. Tsaka yung ronda nyo, tuloy lang yung... Iba rin yung may police visibility, no? Yung makikita, uy, dumadaan dito sa kalye natin yung ating mga mobile patrol. Tama yun, tama yun. Mobile patrol, foot patrol, saka yung ating MASCO, yung motorized anti-crime operatives natin. Okay. Kamusta naman yung mga krimen kung saan involved yung mga nakamotorsiklo? Director, mukhang tumataas at ang dami na nakukunan ng CCTV. Actually, yan ang ating priority sa ngayon dahil nga dire-diretso po ang pag-conduct po natin ng mga checkpoints at sinisiguro po natin yung mga kahinahinala, lalo na yung riding in tandem, ay talagang ini-inspeksyon natin kung sila ay merong mga dalang mga patalim o mga baril at nagiging deterrent factor ito para makaiwas po ang ating mga kababayan at maiwasan po natin ang paglaganap ng krimen sa Manila. Okay, Superintendent, mensahe sa mga kapuso nating nanonood ngayon. Ang masasabi ko po, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan sa Manila ay pagtiwalaan po ninyo ang inyong kapulisan at nandito po kami para maglingkod po sa inyo to serve and protect. Salamat po, good morning. Salamat din po at magandang umaga. MPD Director, Police Chief Superintendent Roberto Rongavilla. Department of Health nagbabala naman sa banta ng heat stroke ngayong opisyal nang pumasok ang panahon ng tag-init. Paano nga ba malalaman kung tinamaan ka na ng heat stroke? Alamin po yan sa report ni Lia Manyalak. 2 oras kada araw nakabilad sa nakakapasong init ng araw ang security guard na si Jopris Baradi. Minsan daw sa sobrang init nahilo siya. Halos buhusan daw siya ng tubig ng mga kasamahan para hindi mahimatay. Bigla akong ng pangahilo. Tapos yung litid ko rito parang siya yung ipit. Umupo na lang ang ganun hindi ko na maanahin. Tapos nang pagka ganun, sabi ko sir, baka hindi ko kakayahan talaga sir. Senyales na raw ito ng heat stroke. Ayon sa Department of Health, ang heat stroke ay ang pagtaas ng temperatura ng katawan ng tao ng hanggang 40 degrees Celsius o higit pa dahil sa sobrang pagbababad sa init ng araw. Kasing init ito ng katawan ng taong may mataas na lagnat. Yung mga elderly at saka mga batang sanggol should not be exposed for too long sa araw. Ilan sa senyales ng heat stroke ang madaling pagkauhaw, hindi pagpapawis, pamumula, pagkahilo at nahihimatay. Oras na maramdaman ng mga ito, agad magdampi ng bimpo na may yelo, magpalit ng mas maluwag na damit at uminom ng tubig. Para makaiwas sa heat stroke, huwag magbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Drink plenty of water, 8 to 13 glasses a day. Hindi rin daw dapat magtagal sa pag-ehersisyo sa ilalim ng sikat ng araw. At alam nyo bang hindi lang pagbibilad sa araw ang sanhi ng heat stroke? Pwede ka rin daw kasing ma-heat stroke kung magtatagal ka sa parking lot. Wala kasing ventilasyon kaya posible kang mainitan. Kaya payo ng DOH, agad umalis sa sasakyan kapag naipark na ito. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Sa iba pang balita, presyo naman ng ilang gulay nagmahal dahil sa mataas na demand ngayong papalapit na ang Semana Santa.
Nakadagdag pa rito ang panibago na namang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At may live report si Trisha Zafra. Trisha? Tony, gaya nga ng inaasahan, nagkaroon na ng pagtataas sa presyo ng ilang mga bilihin sa ilang mga pamilihan, partikular na sa mga gulay at isda, hindi lang dahil sa panahon ng Kwaresma ngayon at nalalapit ang Semana Santa, kundi dahil daw yan sa pinakahuling pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo kahapon. May kamahalan na nga raw ang gulay dahil sa panahon ng Kwaresma, kung saan mataas ang demand dito. Nakadagdag pa ang pinakahuling pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang mga gulay ni Aling Fe sa Balintawak Market na dinala sa kanya mula sa mga probinsya ng